Kumusta at maligayang pagdating sa innovation. Ako ang inyong host, si Lynn Plackmeyer, at maraming salamat sa inyong pagsama. Ang ilan sa pinakamalalaking hamon sa mundo ay nakatago sa ating mga mata. Maging ito man ay sakit sa loob ng katawan ng tao, mga katangiyang nakatago sa loob ng buto, mga panganib sa kalsada o pagkawala ng paningin na unti-unting nangyayari sa paglipas ng panahon. Ngayon, tinutulungan tayo ng bagong teknolohiya na makita ang dati yay di nakikita. Kaya ngayong gabi, aalamin natin kung paano nilalantad ng inobasyon ang mga ito. Pero bago ang lahat, narito ang ating mga pangunahing balita. Ang kumpanyang Israeli na ito ay gumawa ng kasaysayan sa pamamagitan ng kauna-unahang ganap na robot-assisted na operasyon sa katarata na isinagawa sa isang totoong buhay na pasyente. Bumisita kami sa kumpanya. Nakipagsanib puwersa ang Autobrains sa Uber at Nvidia upang sakupin ang Munich gamit ang robotaxi. At ang Santo Papa ay nagsimula ng isang banal na misyon upang balaan ang mundo tungkol sa AI dahil, at inuulit ko, hindi umiiral ang sangkatauhan kung wala ang ibang tao. Ang pagbabago ng klima, kakulangan sa tubig at paglaki ng populasyon ay nagdadala ng matinding presyon sa supply ng pagkain. Paano tayo makakapagpatubo ng mas maraming pagkain gamit ang mas kaunting yaman? Para sa isang kumpanyang Israeli, ang sagot ay nagsisimula sa buto. Para sa karagdagang impormasyon, kasama ko ngayon si Dr. Sopnat Maos, RD Crop Portfolio Lead sa Hazira. Kaya Dr. Sopnat Maos, salamat sa pagsama ngayon. Kapag pinag-uusapan ang inobasyon sa agrikultura, madalas traktora at drone ang naiisip, hindi agad ang mga binhi. Kaya bakit napakahalaga na magtipon tayo muli at pag-isipan ng maliit na binhi na ito? Sa totoo lang, sa industriya ng binhi, ang talagang mahalaga ay ang henetika na nakapaloob sa mga binhi sa loob ng aming produkto. Ang aming inobasyon ay i-optimize ang henetika upang makuha ang pinakamahusay na katangian, na sa wakas ay tumutugon sa mga pangangailangan dahil sa lumalaking populasyon at ng mga mamimili pagdating sa nasa kanilang plato. Bawat buto ay may taglay na kombinasyon ng henetika upang matukoy ang pagganap ng halaman, ang kanilang resistensya sa sakit, at ang lasa ng huling bunga. Ang lahat ng kombinasyong ito ang dahilan kung bakit ang industriya ng binhi ay nagiging makabago upang pagsamay ng kaalaman at teknolohiya. At ang pamamaraan ito ay mas malalim pa kaysa sa anumang traktora o drone. Gumagamit si Avera ng mga genetic na kasangkapan, genomic na kasangkapan, molecular marker at malawak na database upang mapabilis ang breeding at mahulaan kung aling genetic na kombinasyon ang makakatugon sa mga pangangailangan sa panggitna at pangmatagalang panahon para sa lumalaking populasyon. Pwede ka bang magbigay ng halimbawa ng kamatis o gulay na hindi mag-e-exist kung walang makabagong breeding technology? Isang magandang halimbawa na meron kami ay ang reef cucumber. Ito ay isang uri ng pipino na dinevelop na may natural na mas mahabang shelf life. Habang ang karaniwang pipino ay madaling masira ilang araw lang matapos anihin, ang reef ay nananatiling sariwa ng mas matagal, na nagpapababa ng post-harvest losses para sa mga magsasaka at nagbibigay ng mas magandang produkto sa mga customer. Dito, meron tayong produkto na nagpapakita ng kalidad hindi lang sa lasa ng pagkain, kundi nagbibigay rin ng benepisyong pang-ekonomiya at pangkalikasan sa buong supply chain. Kapag mas kaunti ang nasasaya sa supply chain at mas kayang ihatid sa mas malalayong end customer, nagkakaroon ito ng dagdag na halaga para sa lumalaking populasyon. Magbabago kaya ng malaki ang paraan ng pagkain natin paglipas ng 20 taon? Kakain kaya tayo ng ibang prutas o gulay? Hindi naman kailangan ibang-iba, pero sigurado mas maganda. Ang kamatis ay magmumukhang kamatis pa rin. Ang pipino ay magmumukhang pipino pa rin.
pero ang laman sa loob ay magiging iba na. Mga uri na pinalahi para sa mas mataas na nutritional value, pinalahi para sa mas masarap na lasa, mas matagal ang shelf life, mas mataas na at napakabilis lumago. Mga kondisyong kinahaharap nating lahat dahil sa klima at pagbabago ng klima. Lahat ng mga katangiang ito ay sa huli ay mapapaloob sa genetika at magdadala ng mas magagandang produkto na mag-ambag sa ating bagong kapaligiran at mag-ambag sa ating kalusugan. Pagkain sa hinaharap. Kahanga-hanga. Doktora Sopnat Maos, pinuno ng R&D Crop Portfolio sa Hazira. Maraming salamat sa pagsama ngayon. Salamat! Ngayon, isa na itong karaniwang operasyon sa mundo. Pero ngayon, walang siruhano na gumagamit ng mga instrumento. Unang beses, natapos ang operasyong katarata gamit ang robotic system na gawa sa Israel. Ulat ni Natasha Kirchberg. Hindi ko na nagagawa ang dati kong gawain tulad ng pagbabasa at pagtatahe dahil mahina na ang paningin ko. Maging ang mga mukha ng mahal ko sa buhay ay malabo na rin. Kaya pinipigilan ko ang sarili kong magsalita o makipagkita sa mga tao. Dahil nadadalawang isip ako na baka hindi sila ang kausap ko. Ito si Bernadette, 71 taong gulang. Halos 2 taon nang unti-unting inagaw ng katarata ang kanyang paningin. Noong unang bahagi ng taon, naging bahagi si Bernadette ng kasaysayan ng medisina bilang unang pasyente sa mundo na naoperahan sa katarata gamit ang robotic platform mula Israel. Si Jasper ang unang robotic system na ginawa para sa operasyon sa mata sa buong mundo. At sa likod nito ay isang siruhano na may personal na karanasan kung gaano kahirap ang operasyon sa katarata. Nung una kong ginawa ang operasyon, pagkatapos ko, basang-basa talaga ako at nagkaroon pa ng hamog sa goggles ko. Ang hirap, di ko alam saan ilalagay ang kamay ko. Walang suporta. Kaya sabi ko, hindi pwedeng ito na ang pinakamagandang teknolohiyang maiaalok natin sa mga siruhano. Dito nagsimula ang lahat. Ang ideyang yon ay naging Foresight Robotics, kumpanyang tinutugunan ang lumalalang pandaigdigang krisis sa paningin ayon sa mga eksperto. Mahigit 600 milyong tao sa mundo ang kailangan ng operasyon sa katarata. Pero mga 30 milyon lang talaga ang sumasailalim sa operasyon ngayon kada taon. Ang pangunahing problema ay kulang tayo sa mga surgeon, kulang tayo sa mga taong pumapasok sa medisina, pero mabilis sa dumarami ang bilang ng mga pasyente. Layunin nitong bigyan ng mga surgeon ng dagdag na kasangkapan, hindi palitan sila. Si Jasper ay gumagamit ng robotic arms, mga 4K na camera at malalakas na computer bilang high-tech extension ng kamay para sa eksaktong galaw sa loob ng mata. Nakaupo ang surgeon sa console, pinapanood ang live na pinalaking view at ginagabayan ang lahat ng real-time nang hindi na kailangang mag-scrub-in. Sa hinaharap, gagamitin pa si Jasper para sa operasyon sa mata, tulad ng retina surgery. Sa ngayon, karaniwang nakakagawa ang isang siruhano Ng ilang operasyon sa katarata. Kaya ngayon gumagawa sila ng mga 10 hanggang 20 at kung ikaw ang pinakamagaling, kaya mong umabot ng 30 sa isang araw. Ilang operasyon sa tingin mo ang talagang kaya mong gawin bawat araw gamit ang Jasper system? Tinatantiya naming, mga 70-80 operasyon sa isang araw. Noong Hunyo nakaraang taon, nakakuha ang Foresight Robotics ng $128 milyong sa Series B funding dahil ang pagdevelop ng robot na kayang mag-opera sa mata ay nanangailangan ng higit pa sa mga surgeon. May mga mechanical engineer kami, software team, embedded software, application, algorithms, motion control. Meron kami mga system engineer na nag-oorganisa ng lahat ng R&D effort. Meron ba kayong mga doktor na nasa site na talagang nagtatrabaho kasama ang robot? Kaya may mga surgeon kaming dumarating bawat hapon. Nasa sahig talaga ang mga robot. Pero di natin sila nakikita dahil naka-stealth mode. Hindi rin kami pinapayagang mag-video ngayon dahil lihim ito. Tama, oh. Kaya marami kaming robot dito. Meron kaming 2 palapag, 50,000 square feet ang laki ng pasilidad namin dito. Parang tao pa rin ang gumagawa ng operasyon. Hindi ko napansin na robot pala yun. Hindi ko rin alam na tapos na pala ako operahan. Maswerte ako na napiling pasyente. Dahil sa makabagong teknolohiya, hindi na gaanong napapagod ang mga doktor. Dahil may makinang tumutulong kung marami silang operahan.
Nakapagsagawa na si Jasper ng 12 matagumpay na operasyon sa Pilipinas. Plano ng Foresight Robotics na ilunsad ang robotic system sa Amerika at kasalukuyang kumukuha ng FDA approval. Para mas marami pang pasyente tulad ni Bernadette ang muling makakakita ng malinaw na may kasiguraduhang ligtas ang kanilang operasyon. Wala na akong takot na hindi ko makikita habang tumatanda ako. Kampante akong tatagal pa ang buhay ko na malinaw ang paningin at mga mata. Sa wakas, malinaw ko nang makikita ang aking mga apo at kaibigan. Ngayon, sumisikat ang protina. Masasabi natin nasa mga yogurt natin ito, sa mga merienda natin, at tila nasa bawat produkto sa mga istante ng supermarket. Pero igit pa sa pagbibigay ng lakas sa ating katawan, ang ginagawa ng mga protina. Sila ang mga molekulang nagpapatakbo ng mismong buhay at madalas ay may mahalagang papel sa mga sakit. Diyan pumapasok ang Israeli startup na Proti na AI ang gamit. Sinusuri nila hindi lang genes, kundi pati protina para makatulong sa pagtuklas ng susunod na henerasyon ng mga paggamot sa cancer. Para sa dagdag na impormasyon, makakasama ko si Eran Seeger. Ikaw ang CEO at co-founder ng Proti. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayon. Salamat din sa pag-imbita sa akin. Karamihan sa mga tao ay narinig na ang tungkol sa DNA at genetics, pero hindi masyadong napag-uusapan ang mga protina. Sa tingin mo, bakit kaya ganon? Ano sa tingin mo ang dahilan? Sa tingin mo ba, mali ang pinagtutuunan ng pansin ng mga tao simula at sapul? Hindi, may epekto talaga ang revolusyon ng DNA at genomics. At ito ang naging malaking bagay noon at hanggang ngayon ay napakahalaga pa rin ito sa pagpili ng mga pasyente at pagtuklas ng mga bagong gamot. Pero yun ang revolusyon noong unang bahagi ng dekada 2000. At umabot na ito sa plato at para tunay na maintindihan kung ano ang nangyayari sa buhay, kung saan ang buhay ay pinapatakbo ng paraan ng pakikipag-ugnayan ng mga protina sa isa't isa. Kailangan mong tingnan yon sa antas na yon. At tinitingnan natin mismo ang mga protina para tunay na maintindihan kung paano sila may ayos sa isang napakatumpak na paraan upang magamot ang mga sakit. Paano mo ito ginagawa? Tama, gumagamit ka ng AI para imapa ang cancer. Pero ano ang napapansin ng AI na posibleng di makita ng mga human researcher? Tinitingnan namin ang mga particular na protein complex at ginagamit namin, nakikinabang kami sa mga tagumpay ng AI. Iyon ang nagpapahintulot sa prediksyon ng pagtiklop ng protina. Ang pinakakilalang prediction model ay tinatawag na AlphaFold. Ito ang nanalo ng Nobel Prize para sa medisina noong 2024. Magaling ito sa pag-aaral ng isang protina, pero pagdating sa ugnayan at pagtutulungan ng dalawa o higit pang protina, iba na ang usapan. May mga limitasyon nito. Madalas, sobra siyang kumpiyansa katulad ng ChatGPT. Kaya, para malampasan ang mga limitasyong ito, nagdadagdag kami ng datos, proprietary na datos mula sa proteomics, mula mismo sa mga protina, para maintindihan kung paano ang mga protein complex. Sa video na ito, makikita mo ang iba't ibang halimbawa ng mga protein complex at paano sila nagtutulungan. Kapag naimodelo at naintindihan natin kung paano sila nagtutulungan, maintindihan din natin kung paano malampasan ang sakit na dulot nila. Posible bang dumating ang panahon na AI ang unang makadiskubre ng bagong gamot kaysa sa mga siyentipiko? Tingin ko magiging hybrid ito sa susunod na dekada o higit pa. Hindi naman talaga ito isang paligsahan, di ba? Lahat ng teknolohiya kasama ang mga siyentipiko ay magsasama-sama para makamit ang mga lunas. Sa uli, hindi talaga. Hindi ka makakadiskubre ng gamot na hindi ito nasusubukan sa totoong buhay. Kaya kailangan mo pa rin ng laboratorio sa proseso. Naniniwala kami na gamit ang AI sa paggawa ng tamang compound at gamot, mas mapapabilis ang pag-validate at pagdadala nito sa klinika, pati paggawa ng mas maganda at mabilis na gamot. Eran Seeger, CEO at co-founder and Proti, maraming salamat sa pagsama mo sa akin ngayon. Salamat din sa pag-imbita sa akin. Mas magaling nga bang magdesisyon ang artificial intelligence sa pagmamaneho kaysa tao? Para sa kumpanyang Israeli na Otto Brains, oo ang sagot. Tinutulungan ng teknolohiyang ito ang susunod na henerasyon ng autonomous na sasakyan. At ngayon ay katuwang na ang Uber at Nvidia para dalhin ang robo-taxi sa Europa.
Kasama ko ngayon si Igor Raichov-Gauss para sa karagdagang impormasyon. Igor, salamat sa pagsama at binabati kita sa magandang balita. Salamat sa pag-imbita sa akin. Sabihin mo sa akin, matagal na nating naririnig ang self-driving na sasakyan pero hindi pa rin ito realidad. Bakit kaya sa tingin mo? Bakit mo iniisip na mababago ng sistema nyo ang ganitong realidad? Una, sigurado akong mangyayari ang robotaxi at autonomous driving. Hindi na tanong kung mangyayari, kundi kailan. Dahil may libu-libong robotaxi na sa US. Sa San Francisco, na pinapatakbo ng Waymo, dinadala namin ang teknolohiyang ito ng ilang hakbang paabante at inilalagay ito sa mas abot kayang setup na magiging abot kaya para sa bawat sasakyan. At nakatuon kami sa pagdadala ng teknolohiyang ito sa Europa simula sa Munich sa pakikipagtulungan sa Uber at Nvidia. Bakit sa tingin mo pinili ng Uber at Nvidia ang sistema ninyo, gayong maraming ibang sistema? Ano ang pinagkaiba ninyo? Ang karamihan sa robotaxi systems na yon ay gumagamit ng brute force, tinatawag na end-to-end learning, kung saan isang malaking neural network ang sinasanay para magmaneho. Iba ang approach namin, tinatawag itong agentic AI. Ang sistema namin ay binubuo ng maraming agents. Maaring ituring ang mga agent na espesyalistang driver na agad pinapatakbo, kaya malaki ang kalamangan ng approach na ito. Sa accuracy, espesyalista ang mga agent na yon sa particular na sitwasyon. Sa halip na gumamit ng malaking end-to-end na modelo, mas pinipili natin ang simpleng mga agent na mas magaan, espesyalista at mas mura sa gastos. Bakit na ba, lalo na sa Munich? Kasi maraming lungsod sa Europa. Ito ba ay dahil sa regulasyon doon? Ang Munich talaga ang puso ng industriya ng sasakyan. Isa yan sa mga dahilan. Pero ang pangalawang dahilan, ito rin ang may pinakamataas na pamantayan pagdating sa mga kinakailangan para sa kalitasan at regulasyon. Naniniwala kami na kapag nagtagumpay kami sa Munich, magtatagumpay kami saan man. Kaya kung pag-uusapan ng gastos, kung isipin natin ito, paano kaya ito mangyayari? Mas magiging mahal ba ang pagsakay ng taxi sa hinaharap bago ito bumaba ang presyo? Siguro. Naniniwala kami na sa totoo lang, ang autonomous driving ay magpapababa ng malaki sa gastos ng mga biyahe gamit ang taxi at iba pang sasakyan. Bukod sa robotaxis, layunin gamitin ang teknolohiyang ito sa lahat ng sasakyan, hindi lang sa robotaxis. Kaya ano ang nakikita mong mangyayari pagkatapos ng Munich? Pagkatapos ng Munich, plano pa namin palakihin ito. Nakatuon kami na yon sa dalawang lugar, Europa sa kabuuan, lampas sa Munich at Alemanya at Timog Asya. Nakikita rin namin dito ang napakalaking oportunidad pagdating sa dami at sa hirap ng sitwasyon, lalo na sa magulong pagmamaneho at sa mga lungsod na siksik at mahirap pagmanehuhan. Sa loob ng 20 taon, mag-aaral pa kaya ang mga anak natin magmaneho ng kotse o wala nang silbi ito? Naniniwala ako na sa loob lang ng 5 taon, makakaroon na tayo ng isang ganap na ibang mundo. Sa autonomous na pagmamaneho, hindi lang libu-libong kotse ang kusang magmamaneho sa kalsada, kundi daan-daang libo o milyon-milyon. Interesante, tingnan natin ang mangyayari. Igor Raichov-Gauss, CEO at tagapagtatag ng Autobrains, salamat sa pagsama sa akin ngayon. Salamat sa pag-anyaya. Ngayon, tungkol naman dito, si Papa Leo ay nagtakdang iligtas ang ating mga kaluluwa mula sa AI. Naglabas ang Amerikanong Papa ng 42,000 salitang liham tungkol sa iba't ibang paksa kaugnay ng AI. Tulad ng panganib ng pagbibigay ng kapangyarihan sa iilan at sa ugnayan ng AI at tao, iniulat ni Joe Brown kung paano maililigtas ang mga kaluluwang ito. Kakapalabas lang ni Papa Leo ng kanyang unang doktrinang papal, ang una sa kanyang mga pontifikado, at ito ay isang 250 pahinang booklet na tinatawag na Magnificat Humanitas, Magnificent Humans. Ngayon, kadalasan ang ganitong uri ng akda ay ibinibigay lang sa mga kardinal sa Vatican. Nagpasya si Papa Leo na gumamit ng kakaibang paraan para marinig ng mas maraming tao ang mensaheng ito, dahil naniniwala siyang isa ito sa pinakamahalagang isyu ng sangkatauhan na yon, isang punto ng pagbabago, at ito ay ang artificial intelligence. Inilunsad niya ito kasama ang CEO ng Anthropic si Chris Olah, at ang biwa nito ay gusto niyang ang artificial intelligence ay para sa nakararami, hindi lamang para sa iilan. Gusto niyang maging bukas at abot kamay ito para sa lahat, ngunit pinamamahalaan din ng lahat. Hindi lang ng ilang tao na maaaring may ibang motibo kung tutusin.
Inihalin tulad niya ito sa tore ng Babel. Sa diwa na bawat isa ay gustong kumilos ng kanya-kanya at marating ang tuktok, marating ang Diyos sa sarili nilang paraan. At sa huli, nauwi ito sa mas lalo pang pagkakawatak-watak ng sangkatauhan. Kaya umaasa siya na ang mga kumpanya ng artificial intelligence at ang mga pamahalaan ay magagawang bawasan ang antas ng kapangyarihan. Na ang ilang tao sa itaas ay may hawak at sana ay maibahagi nila ito sa lahat. Ang nakaka-interes gayunpaman ay nakatuon siya ng husto sa paggamit ng AI sa digmaan. Ngayon, ito ay isang bagay na nagamit na sa Gaza at nagamit na rin sa Ukraine. At ang kinatatakutan niya dito ay na kung walang sangkot na tao, lahat ng tao sa lupa, yung mga tinatarget, ay nagiging estadistika na lang. Kapag naging estadistika na lang ang mga tao at hindi na personalidad, nawawala ang kanilang pagkatao. Ngayon, ipinapakita nito kung saan nais dalhin ni Papa Leo ang pagkapapa at mahalaga ring siya ay Amerikano. Ang mga namumuno sa artificial na intelihensya ay mga Amerikano at maaring ito ang isa sa mga naging dahilan kung paano siya naging papa, kung paano niya napanalunan ang conclave. Iyan ay haka-haka lamang, ngunit ang hindi haka-haka ay ang katotohanang mahalaga ang artificial na intelihensya para sa simbahang Katolika. At ito ay isang bagay na bigyang prioridad ni Papa Leo sa kanyang pontipikado. Ngayon, pag-usapan natin ang viral na balita sa teknolohiya. Isang bagong survey ang nagsabing bumaba ng 14% ang interes ng Gen Z sa AI nitong nakaraang taon. Habang tumindi ang galit sa mga tool na ito, kasama ko ngayon si No Jody Nitzelovitz, English correspondent ng I24 News para ipaliwanag ito. Jody, ano ang nagtulak sa pagkamuhi ng mga kabataan? Kaya araw-araw nating nakikita ang mga bagong anunsyo mula sa mga kumpanya na dinadagdagan nila ng AI ang kanilang mga produkto. Lumalago araw-araw, AI sa lahat ng bagay, mga telepono, laptop at kung ano-ano pa. Ngayon, kung may bagong refrigerator na walang AI, mag-aalala na agad ang mga investor. Kaya ang mga tao ay natatanong, bakit may AI na sa lahat ng bagay? Parang sobra na ang hype at pinapangakuan ang mga tao ng mga robot na assistant. Pero sa huli, sila. Ibig ko sabihin, madalas ako nauwi sa pakikipagtalo. Pakikipagtalo sa ilan sa mga chatbot na ito. Kasi parang hindi talaga nila magawa yung mga hinihingi mong gawin nila. Kaya sa tingin ko, sa puntong ito, mas gusto na lang siguro ng mga tao na magkaroon ng button para patayin ng AI kaysa idagdag pa ito. Kaya itong mga Gen Z na pumupunta mula North papuntang South Korea para ikulong ang sarili nila sa mga oo. Walang itsurang kulungan. Nakakatuwang isipin ito. Yung tagapagsalita ng Google, nagtalumpati sa universidad pero nabuo siya ng mga Gen Z doon nang mabanggit niya ang AI. Kaya nagiging malaking problema na ito sa mga kabataan ngayon. Ngayon sa EU, itinataguyod nilang paggamit ng napapalitang baterya. Oo, kaya parang pagbabalik ito na di napansin, sa tingin ko. Itinutulak ng mga regulator ng EU na hikayatin ang mas marami pang kumpanya na gawing mas madaling palitan ng mga mamimili ang mga baterya. Hindi para ramdamin mong tumatanda ka, pero tandaan mong may panahon noon. Salamat, Jody. Walang anuman. Laging magandang paraan yan para simulan ng isang pangungusap, o ba? Dati, pwede mong buksan ang likod ng telepono at palitan agad ang baterya kapag may problema. Ngayon, Naalala ko to, oo. Yung maliit na telepono na walang internet, may snake lang na laro, oo. Ngayon, dahil abala palitan ng baterya, mas pinipili ng mga tao bumili ng bagong telepono. kaya gusto ng EU na baguhin ito at gawing mas madali para sa atin na gamitin palalo ang ating mga device nang hindi na kailangang dumaan sa abala ng pagpapalit ng baterya o pagbili ng bagong telepono. Ito ba ay dahil abala lang sa pagpapalit, dahil sa kalikasan, o dahil may chip din? Dahil EU ang pinag-uusapan, masasabi kong malamang ay malakas ang pagtutok nila sa kalikasan. Tama ka talaga, malamang nga. At tungkol naman sa chips, nagunsa din ang Nvidia ng bagong chip at may kinalaman ito sa AI, syempre. Siyempre, di natin kaya. Magkakaisa ang Gen Z. Ayaw nila pero inilunsad pa rin nila. Nasanay na tayo na ang AI tulad ng ChatGPT ay nasa cloud. Magtatanong ka, pupunta sa data center at babalik na may sagot. Kaya ang Nvidia ay naglabas o maglalabas pa lang ng computer chip na direktang ilalagay sa iyong computer.
At ito ay isang built-in na AI. Ito ay parang isang assistant talaga. Tutulungan ka nito sa mga email, sa pag-manage ng mga proyekto, at sa pag-aayos ng mga schedule. Lahat ng ganun. Para talaga itong personal assistant sa loob ng iyong laptop. Pero paano ito gagana? Hirap na nga ang computer ko kapag 20 tabs ang bukas sa Chrome. Ngayon, may buong AI computer system na ako sa laptop ko. Ewan ko na lang. Ganun din sa ChatGPT. Kasi kapag may tinanong ka, ilang segundo bago sumagot. Kapag nagkamali o gusto mong ulitin, sobrang tagal talaga. Nakakatakot at nakakainis para sa akin. Okay, pero ang chip na ito ay nangangakong gagawin ito ng iba. Oo, Siguro kapalit ng napakamahal na presyo. Pero siguradong kakaiba ito sa lahat ng nakita natin. Kahanga-hanga. Sige, tignan natin kung paano ito lalabas. Dahil may ilang tao rin na tumututol dito. Tingnan natin kung totoo ang ipinapangako ng produkto. Jody Nitzelovitz, I-24 News English Correspondent. Salamat sa pagsama ngayon. Salamat! Hanggang dito na lang ang oras natin ngayon. Ako si Lynn Tlackmeyer, ang inyong host. Balik kayo next week para sa bagong episode ng Inno Nation. Maraming salamat sa panonood at magkaroon kayo ng magandang araw saan man kayo naroroon mula dito sa Tel Aviv.